Doboluami mga kababayan yung inabot tuloy ng SMNI ni Gibbs at ni Jason sa na-deny na yung yung plea nila na i-lift yung suspension. Pagkatapos na-extend pa. Imbis pagbigyan mga kababayan na i-lift yung suspension, na-extend tuloy ng another 28 days. Dobling kamalasan na niya, Mr. Maravillas, inabot ng istasyon ni Gibbs. Yan po. SMNI suspended for 28 days more as MTRCB rejects appeal. Kaya nagwawala si Jason sa mga kababayan kasi lumalabas, inotil yung consultancy niya. Siyempre tinatanong siya, ano yung dapat gawin natin. Yung bayad pa naman sa kanya, 1 million per month. Yung may-ari po na si Pastor Gibbs, malamang pag nagipit ito, mag-underground ito si Gibbs. Kung hindi, lumipad na po sa iba pang planet ng universe. Di ba? Kasi sa Amerika, hindi siya pwede doon. Ipinaganap siya ng inahabol din siya mga kababayan ng FBI. Di ba? Kaya ang ginawa ni Jason sa mangantsaw ngayon sa launching ng bagong Pilipinas, ginawang bagoong. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong dubling kamalasan na inaabot ng SMNI, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Pwede na po kayo sa aming magpabook online kahit saan na gusto ninyo mag-travel para po makatipid kayo, makamura kayo sa ticket. Pwede na rin po kayo magpa-booking online sa amin sa mga hotels. May Paymaya po kami rito sa aming office sa Colossal, saka may bayad center na rin po kami. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan sa 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Toyota Innova. Lagi pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong equipments po sa gym. Isang malaking truck po yung dumating. Punong-puno ng gamit. Dinubli namin po yung gamit sa gym. May treadmill na din po kami. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Talaga anyang asenso ang bagong Pilipinas. Dapat umasenso po tayo. Para umasenso, dapat iwagsi yung mga negativities po. Kasi pag negativities yung nandyan sa isipan natin, malas po ang aabutin tulad ng SMNI. Tingnan ninyo mga kababayan. Sunod-sunod na kamalasan yung inabot po. Na-extend po. SMNI suspended for 28 days more as MTRCB rejects appeal. Nag-appeal sila, yung abogado, para po ma-lift yung previous suspension. Imbis ma-lift po, na-extend. Kaya nagwawala si Jason sa pinagdiskitan po yung bagong Pilipinas. Ginawang bagoong. Bagoong Pilipinas daw po. So yan po yung naging desisyon ng MTRCB. So sabi dyan, the Movie and Television Review and Classification Board extended the suspension of SMNI. SMNI shows to 28 more days as government television censors
rejected their motion for reconsiderations of earlier orders. Kita na ninyo mga kababayan, umayos kasi kayo. Sumobra kayo eh. Ginawa ninyo abuso. Hindi man po pwede kasi may government regulations tayo na dapat sinusunod. And as you establish a media company, may responsibility ka sa tao. Kaya nga yung franchise po, may mga provisions doon, may mga conditions siya. It is a privilege given po sa isang istasyon at na nagbibigay niyan yung Kongreso. Once you violate the provisions, siyempre, pananagutan mo. In like manner, sa MTRCB, ito po yung regulating body sa mga shows on television and movies. Isumubra sila sa kanilang mga pagsasalita. Ayun mga kababayan. So tinamaan sila ngayon. Nagagalit sila. Dapat magalit kayo sa sarili ninyo kasi mga abusado kayo. Di ba? Walang lugar sa ating bagong Pilipinas yung mga abusadong tao. Gusto ninyo, pumasok kayo doon sa in-establish ni na kingdom. Di ba? Doon lang kayo mag-broadcast within the jurisdiction ng kingdom, yung kingdom ninyo. Pero pag lumabas pa doon, hindi na maaari kasi may regulation po sa airlines po. And we have to follow the government regulations. Biblical po siya eh. Dapat alam yun po ni Pastor Kibbs. Let every soul be subject unto higher powers. Romans 1, for there's no power but of God. Ganon. The powers that be are ordained of God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Pinili ng ating Panginoon po na maging leader yung ating Pangulong BBM para sa kaayusan po ng ating bayan. Hindi kayo. Di ba niya, son of God siya? Yun ang claim niya. Yung may-ari niya. So na-reject po, sabi rito, according to the board, SMNI's assertions in its motion for reconsiderations were unconvincing and lacking persuasiveness. May na po, hindi makumbinsi yung board. May na yung mga abogado. The MTRCB concluded that they merely reiterated points already raised in the position papers submitted earlier. Yung mga puntos anya nila, inulit lang. Rehas. Wala man anyang bago, kaya denied. At yung ma-deny mga kababayan, ayon, ang inabot nila, extension ng suspension. Malamangan niya, galit na galitan yun, anya ngayon sa mga abogado ni Pastor Kibbs, mga abogado ng SMNI, si Pastor Kibbs, galit na galit. Imbis na niya ma-address yung problema natin na doble. Imbis na niyang malip yung suspension na extend. Ganyan na niya. I-terminate ko na niya yung malamang ganun. I-terminate ko yung pagkuha sa inyo bilang mga abogado. Ilalo tayo anyang nalubog. Magbayad pa kami sa inyo. Yung mga abogado nila, si dating Congressman Suplico, tapos si Tolentino po. O ngayon, may isa pang media company dito, under franchise po, ang magsasara. Baka i-blame naman ito sa ating Pangulong Bongbong. Yung CNN Philippines po, sabi magsasara na. Taranta siyempre yung mga empleyado. At yung NUJP po, sumaklolo. Ito yung mga balita ngayon. Ayan, sabi riyan, NUJP calls on newsrooms to address employee concerns amid reports of media company shutdown. Ayan po yung CNN Philippines po, magsasara na daw. Di niya, Mr. Maravillas, masasabi mo, ibigay ko muna sa inyo kung ano yung dahilan. Sabi dyan, as reports emerge of a looming shutdown of operations and attendant layoffs at CNN Philippines, we note that network management has yet to talk to its media workers about their future, sabi ng NUJP. According to reports, the shutdown of CNN Philippines and its parent company
Nine Media Corporation agreed not to continue with the licensing agreement as a result of significant financial losses. Malinaw po Baka yung mga dilawang DDS po, ituro naman po si Martin. Pag natuluyang magsara yung CNN Philippines, ituro si Martin at yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sabihin ninyo, sinisikil yung freedom of expression. Financial losses po, logi. Hindi kinaya mga kababayan yung operations. Rimatian niya Mr. Maravillas yung mga empleyado, si Pinky Webb. Diba, galing si Pinky Webb sa ENC, sa ABS-CBN, lumipat sa CNN Philippines. Ang daming mga taga-ABS-CBN po lumipat sa CNN Philippines. Pwede naman po sila na mag-establish ng sarili nila, tulad natin. Yung iba na sa kanila po, si Corina, may sariling programa through YouTube and Facebook. Pwede naman po nilang gawin. Sino nga to? Si Julius Babaw. Yung asawa niya, si Christine Bersola. Gayahin lang po ninyo. Si Jerry Baha, saka si Katonying. May establish sila ng sarili nila. Tulad ko, nag-retire ako sa mainstream media. Di ba? Wala pang amo. Kami yung boss sa sarili namin. Ako nga nung umalis ako po sa mainstream media, napaganda tuloy. Naging Malacanang vlogger. Nung nasa mainstream po ako, hindi. Nandun lang kami. Nandun lang ako sa aming lungsod. Ngayon po, global. Di lang nationwide. Global. O di ba? We have the technology. Anong problema ninyo? We can be practicing journalist. Sabi nga, may kasabihan kami po sa media, once a broadcaster will always be a broadcaster. We can practice journalism. Our profession, pwede natin yung gawin. Kahit wala po tayong company na yung company affiliation, kung saan pwede tayo magtrabaho, pwede kang mag-establish ng sarili mo. Ito yung ginawa namin. Mindset lang po Yung Tulfo Brothers, si Erwin Tulfo, ngayon tingnan mo, congressman at number 1 senator sa survey, na kausap ko po sa Congress, bumisita kami ni Mrs., na-invite kami doon. Lalong umasenso yung kapatid niya, si Rafi Tulfo, sarili nilang production. Pati yung isa pa, si Ben Tulfo, the Tulfo Brothers. Huwag na kasi tayong aasa pa sa mga big networks. We can do it. Yung mga big networks kasi may kapital sila. O ngayon, tingnan ninyo yung CNN Philippines, yung nangyari, magsasara na daw. Di apektado yung kabuhayan ninyo. Ang advice ko sa inyo, tularan ninyo kami. You establish your own. Kahit si Risa, si Maria Reza, di ba yung Rappler, in-establish niya po kasi nakakuha siya ng kapital doon sa sana niya, Mr. Maravillas, galing yung kapital ni Maria Reza. International yung connection doon kasi nag-BBC, nag-CNN yun. Tapos nagsarili siya. Lalong sumikat. Di ba? Sabi dito, the apparent lack of communication between management and staff over the coming changes highlights the need for workplace organizing to, at minimum, ensure the employees are kept abreast of corporate developments that will affect them, sabi ng NUJP. As media workers of CNN Philippines wait for a more definite word on ways to forward, we call on management and other newsrooms and news organization to proactively address similar concerns of their employees. Di ano yan tingin mo, Mr. Maravillas, dito sa mga, kasi yung mindset nila po, nandun sa sa pagiging empleyado pa. So, they need to change their mindset mula sa pagiging empleyado. Yung ginawa po namin. Di ba? Sa pagiging on our own. Medyo mahirap yon pag hindi mo makuha yung techniques.
But I think they will be forced to follow us. Tulad ng ginawa ng mga dating sikat na personalities ng ABS-CBN kasi siyempre nagsara yung istasyon nila. So napilitan si Kato Nying, si Jerry Baha na mag-establish ng sarili nilang media organization or production. Pero si Ted Filon lumipat sa TV5. So kanya-kanyang style lang po 'yan. Just a piece of advice sa ating mga dating kasama sa mainstream. Tama po? Kasi ang environment po natin nagbabago talaga. Tulad niyan, biglang tinamaan ng financial losses kasi ang dami ng competition po. Because of the emergence ng technology like YouTube, Facebook, TikTok, pag hindi po tayo maka-adjust sa ganong pagbabago, kaya ito yung bagong Pilipinas. Kailangan we should be at pace with the fast changing world. Ganon. Mga taga CNN Philippines, may mga pangalan na din kayo. Si Pinky Web, for example, may pangalan na. Yung isa pa doon, yung kapatid ni ni Senator Hontiveros. Ano ang pangalan nun? Yung galing din sa ABS-CBN, lumipat sa CNN, siya yung dating kilala, kaya lang kalimutan ko. Dati nagre-report ako doon. Siya kumukuha ng pinafile kong report from Bicol kasi naging correspondent po ako for Bicol ng ABS-CBN DCMN. Yun ang kausap po sa telepono, si Ontiveros, yung kapatid ni Risa na journalist. That was in 1995 po. Ganon ang gawin po ninyo, mga dati kong kasama. Nauna ka pa niya, Mr. Maravilla. Siyempre po. Hindi tayo pahuhuli sa pagbabago na nagaganap po sa ating mundo. We have to innovate. Ganun. Tingnan mo ito. Nasa hotel lang kami. Nagbo-broadcast tayo. Dati, kailangan kong pumunta sa announces boss para magprograma. Pero ngayon, kahit saan pwede. Di ba? And it's global. Noon, dati naririnig lang ako within our region, buong Bicol lang. Ngayon, buong mundo. Pati nga yata, may mga Martians akong viewers. Yung mga aliens po, nanonood sa atin. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.